This is Anne Roasty. Welcome to my channel. Mahilig ba kayo sa mga romance stories between human and non-human? Yung mga frustrated dyan na wala pang mga jowa? Baka naman gusto nyong panoorin tong recommendations ko sa inyo. Malay nyo, hindi pala tao ang forever nyo. Haha. Number 5. My Love from the Star. Pinagbibidahan ng gwapong-gwapong alien na si Kim Soo-yeon katambal si Jun Ji-yeon. Pinalabas ito noong 2013 hanggang 2014. Ito ay kwento ng isang binatang alien at isang artistang lukaret. Nang pinagsamang dalawa, ayun, sumabog ang mundo. Haha. Panoorin nyo, sobrang worth it talaga to. Malay mo, alien pala, yung forever mo. Number 4. Doom at Your Service. Sobrang worth it din panoorin ng isang to. Nako, huwag niyong palalagpasin. Sobrang ganda. Pinagbibidahan to ni Soo In-gok, ang ating mule mangon tinatawag na kamatayan. At tambal niya si Park Bo-young na isa namang babaeng malapit nang mamatay. 100 days na lang ang natitira niyang buhay sa mundo. Subalit nagtagpo ang kanilang mga landas. Ay nako, roller coaster ang feeling ko nito. Andyan yung umiiyak, tumatawa, kinikilig. Nako, halo-halo. Halo-halong emosyon talaga. Kaya sana panoorin nyo to dahil hindi kayo magsasayang ng oras. Sobra. Pero wag naman sanang forever mule mang, di ba? Number 3. Hotel de Luna. Ito naman ay pinalabas noong 2019. Pinagbibidahan ng magandang si Lee Ji-yeon o mas kilala bilang Ayo at katambal niya si Yoo Jin-go. Ito ay kwento ng isang babaeng nagkaroon ng kaparusahan. Siya ay isang dating pinuno ng sandatahang panghukbo nung nabubuhay pa, si Jang Man-wol. Subalit dahil doon ay pinarusahan siya upang maging tagapamahala ng Hotel de Luna kung saan siya ay nagsusundo ng mga kaluluwa ng mga yumaong tao sa mundo. Subalit dahil sa isang pangyayaring hindi inaasahan, nagkaroon ng pagkakataong makilala niya ang lalaking ito at makasama sa Hotel de Luna kahit isa siyang mortal. Nakakaiyak, nakakatawa, nakakakilig, halo-halo yung mararamdaman mo sa palabas na ito. Pero the more na talagang umiyak ako, grabe yung natouch talaga yung puso ko doon, nadurog, parang paminta. Number 2. Tale of the Nine-Tailed. Ito naman yung palabas na nagpahumaling sa akin ng sobra kay Lee Dong-wook. Haha, grabe, sobrang gwapong-gwapo sa kanya. Tapos idagdag mo pa yung super nice na effect. Bagay na bagay sa kanya. Grabe, ang astig. At yung akala mo siya na yung pogi, idagdag pa pala yung bilang kapatid niya, si Kim Bam. Ay nako, grabe talaga. Kikiligin ka na nga lang sa palabas na to, tapos matatawa ka. Maganda tong palabas na to. Panoorin nyo guys, panoorin nyo. Hindi kayo magsisisi din sa palabas na to. Pero yung twist nito, hindi nyo aakalain. Ala, yan super nice na effect niya. Ang ganda. Grabe, bagay na bagay sa kanya maging gumiyo. Sana akin ka na lang. Yun, napanaginipan ko na. Pangasawa ko, gumiyo daw. Kung umabot ka sa video na to, huwag mong kalimutang mag-subscribe, join, o mag-send ng super thanks para sa akin. Thank you! Number 1. Guardian, The Lonely and Great God. Kilala din ang palabas na to sa pamagat na Goblin. Pinagbibidahan ni Gong Yoo, ni Kim Goo-yeon, ni Lee Dong-wook at ni Yoo In-na. Sila ang mga taong magkakadugtong ang kaparusahan na nag-ugat mula pa sa nakaraang 900 years. Nang magtagpo silang muli sa kasalukuyan ay saka nagkaroon ng mga kasagutan ang mga katanungang nabaon sa limot. Subalit ang panahon ng Goryeo ay magkaiba sa panahon ng kasalukuyan sapagkat ang dating general ng Goryeo ay isa ng goblin sa kasalukuyan at ang dating hari ng Goryeo ay isa ng Grim Reaper sa kasalukuyan. Panoorin nyo ang palabas na ito upang makita nyo, maramdaman nyo ang lahat ng naramdaman kong sakit, saya,
paghihirap, at saka pag-iyak ko dito, grabe. Lalo na nung maglaho ang goblin. Sobrang sakit nun sa dibdib talaga. Ano pang inaantay nyo guys? Panoorin nyo ang lahat ng nirekomenda ko sa inyo sapagkat maganda talaga ito, hindi ako nagbibiro. Ito nga palabas na tong goblin, 10 beses ko tong inulit eh. Talagang hindi ko siya makalimutan. Kung meron kayong nice i-feature sa channel na to, just comment down.